Gaano nga ba talaga kahiwaga ang tinatawag nating buhay? Isang tanong na kahit sa dami ng matatalinong tao, scientists o experts sa buong mundo, wala pa ring makapagbibigay ng eksaktong sagot. Kung saan nga ba talaga nanggagaling ang buhay? At paano nga ba talaga ito nagsisimula? Ayon sa mga pag-aaral, kahit umabot na tayo sa sobrang advanced na technology at medicine, wala pa ring siyentipikong kayang lumikha ng totoong buhay mula sa wala. Yes, they can clone cells, copy DNA, even create artificial intelligence. Pero yung hininga ng buhay mismo, yung tinatawag nating spark o kaluluwa, nananatiling misteryo na tanging ang Diyos lang ang nakakaintindi. Ayon sa datos ng National Institutes of Health, NIH, ang katawan ng tao ay may higit 37 trillion cells. Bawat isa may kanya-kanyang role para patakbuhin ang ating sistema. Pero kapag nawala na ang tinatawag nating buhay, lahat ng iyon bigla na lang titigil. No more heartbeat, no more breath. Di kahit gaano ka pa katalino o kayaman, hindi mo kayang ibalik ito. Doon mo marirealize na hindi lang basta katawan ang meron tayo, may espiritu sa loob natin na nagbibigay ng tunay na meaning sa lahat. Kaya kung minsan pakiramdam mo parang wala nang saysay ang buhay mo, o iniisip mong wala kang silbi, pause and think. Dahil ang simpleng katotohanan na buhay ka pa ngayon, nakakahinga, nakakapag-isip at nakakaramdam, ay isa ng malaking himala. Not everyone wakes up every morning. Not everyone gets another chance. Kaya huwag mong sayangin. Gamitin mo ang buhay mo. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para magbigay ng kabutihan, inspirasyon at pag-asa sa iba. At higit sa lahat, huwag mong kalimutang magpasalamat sa ating may likha, ang tanging may kakayahang magbigay at pumawi ng buhay. Sa dulo ng lahat, tandaan mo ito. Ang ating buhay ay hindi natin pag-aari, isa itong regalo. At ang pinakamagandang paraan para suklian ito ay ang mabuhay ng may purpose, may malasakit, at may pasasalamat palagi sa ating Creator. Moves we putting on them is amazing.